Barbie Forteza at Miss Kaylin Alcantara. Bakit nga ba nadadawit ngayon at napag-uusapan sa social media? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about the movie of Mr. David Licauco, kung saan napag-uusapan po kasi ngayon. Hanggang sa ngayon kasi, wala pa pong inilalabas na total amount na kinita po ng kanyang movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Pero base po sa report ng GMA News na naglabas na po ang GMA ng ilan sa mga lista ng sinahan kung saan napapanood nga ang Samahan ng Mga Makasalanan. Ito pong pelikula na to ay pinagbidahan ng pambansang Ginoo na si Mr. David Licauco bilang Deacon Sam, at kasama niya dito si Misania Lopez at Joel Torre. Kabilang sa mga abangan sa cast dito po sa movie na to is Soliman Cruz, Betong Sumaya, Charis Solomon, Lisel Lopez, marami pa pong iba. Hanggang sa ngayon ay siya po ay umiikot sa ilang mga malls dito sa Pilipinas para po i-promote yung kanyang movie. Pero napansin nga ng netizen na sa pagpo-promote nga ni Mr. David Licauco na tila baga mag-isa lang siya. Nasaan na daw yung mga kasama niya doon po sa movie. No, yun po yung hinahanap ng ilan. Parang asa na po yung suporta ng mga co-stars dito po sa nasabing movie na to. Kasi parang si David lang yung talagang eager na mag-promote ng kanyang movie, na bagay na medyo kini-question ng ilang mga netizen kasi siya lang po talaga yung nakikita sa mga mall tour, ganon. So kaya talagang yan po ay questionable sa lahat ng mga talagang minamahal itong si Mr. David Licauco. So, sa ngayon ay hindi pa po inilalabas ng GMA ang tunay na estado or tunay na legit na parang resulta ng movie na ito. Pero, sa kabilang banda, tila baga na iintriga itong si Barbie Forteza at saka si Miss Kaylin Alcantara, kung saan sinasabi nga na maaaring magkakaroon ng puksaan sa bagong serye. Noong pang March ang Storycon at contract signing ng GMA at Creation Science Studios at View para sa series ng GMA na Beauty Empire. Nirelease ang tungkol dito pati ang release ng mga photos sa bumubuo ng cast. Tatampukan ni na Barbie Forteza at Kaylin Alcantara ang serye. Makakasama rin sina Rupa Gutierrez at Gloria Diaz sa parehong beauty queen. Kasama rin sa cast sina Sam Concepcion, Chai Ponasier at South Korean singer-actor na si Choi Boy-min. Siguradong may mga madadagdag pa na cast na i-direct ni Mark de la Cruz. So ibig sabihin dito po sa movie na ito, there is a possibility na maisama itong si Mr. David Licauco kasi hindi pa po tapos yung nasabing casting. Tapos syempre dahil nasa gitna nga po ng kontrobersya itong si Miss Kaylin Alcantara na sinasabing ibubuhos ni Kaylin yung kanyang heartbreaks dito po sa nasabing movie, no? So, balik kapuso din si Rupa sa Beauty Empire. Ganon din naman si Gloria at first time na naman ni Sam. May very short teaser nang lumabas tungkol sa serye na Barbie Forteza nag-voice over. Medyo matara ang delivery ng actress ng line sa teaser. Iniisip ng fans na baka kontrabida ang role na nilulook forward ng kanyang mga tagahanga. Wala si David Licauco sa Storycon, ibig bang sabihin hindi siya ang leading man ni Barbie? Sino kina Sam at Choi Bo-min ang magkakapareha niya? O baka naman papasok din sa David sa series? Ang bagong serye naman ang sinasabing rason ng mga bashers ni Kaylin kung bakit nag-iingay raw ito sa breakup nila ni Kobe Paras. Hindi ba pwedeng nagkataon lang na break na sila Kobe habang may bago siyang series? Abangan na lang ang sagupaan, bardagulan at aktingan ni Kaylin at Barbie this coming month. So, at dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Ahin natin ang komento mula kay Dory
Collies. Anyway, sana tangkilikin na para kay David. Yan. Tapos, sabi naman po ni Miss RJ Balos, ayaw namin kisa niya, hindi bagay kay David Barda kami. Ayan. So, nakita nyo naman yung naging effect, 'di ba? Hindi naman talaga naging ganun ka tindi ang pagsuporta. Kasi nga, dapat, hindi pinapartner agad-agad sa iba. Sabi naman ni Miss Erlinda, walang delikadesa ang GMA. Alam nilang kapatid ng naging ex si Barbie, tapos ipapartner kay Sanya. Meron ding factor yun, ha. Tama yung sinasabi ni Ma'am Sir Erlinda. Sabi ni Jack, ang lagay mas una pa sila magkaroon ng kissing scene. Kung sakasakali, di ba dapat sa other half muna ng Bardak siya magkaroon ng kissing scene? Kay Barbie dapat, which is very true, di ba? Wala pa pong nakakissing scene itong si David, ha. Sabi ni Miss Lilia, medyo matanda na si Sanya, tsaka tingin ko yung first yaya ang pinaka-peak ng kanyang karir. Hindi na siya mabenta ngayon, ika nga. Actually po, yung first yaya na yun, doon talaga nagkaroon ng ingay yung pangalan ni Miss Sanya Lopez. Pero other than that, wala na talaga eh. 'Di ba kahit nga sa Pulang Araw, hindi naman din ganoon katindi yung hindi naman ganoon katindi na napag-usapan siya, nag-trending siya. Mas pinag-usapan pa nga si David Licauco at Barbie Forteza, also Alden Richards doon sa pagganap nila. Pero parang mas excel doon si David. Another, sabi ni Edna, true kasi di naman talaga yun marunong umarte, ang hilig yan maghubad, magbikini. Ang dating niya kasi pang Viva Max. Doon sa bagay sa mga Viva Max, maghubad yan yung babaeng walang naging boyfriend. Pero ang katawan mukhang may asawa na kasi mukhang laspag na. Higad nga ang kalabti, mahilig makisawsaw para sumikat sa sawsawerang higad. Grabe hanggang langit ang galit ni Ma'am si Edna Noblesa kay Sanya ha. Actually po, si Miss Sanya Lopez, sinasabi nila na parang daw yan, retokada. Kasi hindi raw, yung ilong niya pinaretoke niya. Yun ang sinasabi ha. Kasi may mga photos sa lumalabas. No? Pero wala pa naman pagpapatunay. Sabi naman ni Miss Pamela, kahit anong pelikula ni Sanya, di naman kumikita. And sabi ni Lilia, medyo matanda na si Sanya, tsaka tingin ko, yung first yaya, ang pinaka-peak ng kanyang karir, hindi na siya mabenta ngayon, ika nga. Ayun. Ito naman yung sabi niya, no? So, kung tutuusin kasi, doon po sa naging kapartner kasi ni Sanya Lopez, iba si Gabby Concepcion doon sa first yaya. Matanda na kasi si Gabby. Kaya minsan, tumatanda yung, pag matanda kasi yung character mo, nagiging matanda ka na rin sa paningin ng marami. 'Di ba? So, yun kasi yung pinagbabasihan ng lahat. And another one, tama lang yan, sabi ni Miss Pamela Villarmino. Tama lang yan, Barbie, napili mo na si David. At tama rin ang ginawa ni David na pagtanggi sa intimate scene. Good job, David. And sabi ni Ma'am Shi, kahit anong pelikula ni Sanya, di naman kumikita. Ayan. So, ito naman yung kanyang real talk. Which is true, 'di ba? Meron po ba kayong nakita na panood na movie na kumita? 'Di ba? Wala naman. So, katotohanan lang yung sinasabi ni Miss Pamela Villarmino. Another one, sabi ni Lema, depende kasi sa project, di bagay kay Barbie ang kabit ng bayan. Ano ba ang mga fans ba talaga kayo, Barda? Support David na lang kayo. And sabi ni Sandra, Barda, love it. Ayan. Actually po, kung gugustuhin po ng director, pwede po niyang bigyan ng karakter si Miss Barbie Forteza doon, kahit hindi po ganun, hindi yung parang magiging kabit siya, magiging ganito siya. May other characters sa pwede kang ipasok, napakalawak po ng story So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!